Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Elmer de la Peña, Training Director. At tayo po ipatuloy na dadako sa ating subject about biblical interpretation or hermeneutics. Ito po ay 3 units, at pag natapos po yung lesson, ay magbibigay po ako ng isang final exam para malaman natin kung meron kayong natutuhan sa ating subject. At napakahalaga kasi nito subject natin ito. Ito po ang isa sa dahilan kung bakit dumadami ang mga reliyon dahil sa mali-mali ang pagkaunawa o pagbibigay kahulugan sa banal na kasulatan. At tandaan po natin kahit gaano tayo kaseryoso, kahit gaano tayo ka-sincere sa ating kinaanibang simbahan o iglesia, kapag po mali ang unawa natin sa banal na kasulatan, mali ang ating pagkaunawa sa Diyos at mali ang pagkaunawa natin sa kaligtasan, wala pong kabuluhan yung ating sinseridad. Kaya nawa po ay maging pagpapala ang ating paksa sa araw na ito. Ang ating pong tatalakayin ay 24 Rules of Interpretation. Ito po ay ating pangalawang lesson. Ito pong 24 Rules of Interpretation, ito po ay galing sa kina Henrichsen and Jackson. At tatalakayin po natin dito is yung number 1 is the general principle of interpretation. Number 2 is grammatical principle of interpretation. Number 3 is historical principle of interpretation. And then number 4 is theological principle of interpretation. So, ang ating pong unang tatalakayin ay about the general principle of interpretation. So, number 1 is work from the assumption that the Bible is authoritative. So, ibig sabihin, dapat to ay kailangan ay gumawa tayo na ang Biblia ang siyang talagang pangunahing authoritative o may kapangyarihan para po sa pagbibigay niya ng sariling kahulugan. Number 2, the Bible interpret itself. Scripture best explain Scripture. So, bigyan kahulugan ang Biblia sa kanyang pinakamainam na pagpapaliwanag. Sapagkat ang banal na kasulatan ay pinapaliwanag niya ang kanyang sarili. Mahalaga po ito para hindi po tayo lumayo. Then number 4 is saving faith and the Holy Spirit. Number 3, saving faith and the Holy Spirit are necessary to fully understand and properly interpret the experience. So yung kaligtasan po natin ay sa pamagitan lang ng pananampalataya at sa pamagitan ng banal na espiritu, at napakahalaga na upang maunawa natin ng lubusan ang banal na kasulatan at magkaroon tayo ng tamang pagpapakahulugan ng ating karanasan. Kasi mahalaga po ito na ang kaligtasan ay sa pamagitan lang ng pananampalataya. At sabi nga ni Apostol Pablo, po tayo ay naligtas in Ephesians chapter 2 verse 8. Naligtas tayo dahil sa habag ng Diyos, at ito'y biyaya na ipinagkaloob sa atin, hindi ito sa pamagitan ng ating mabuting gawa. Our good works is not means of our salvation, but it is our fruit of our salvation. And the Holy Spirit, when we accept the Lord Jesus Christ as Lord and personal Savior, the Holy Spirit, ay sabi ng Ephesians chapter 1 verse 13, you are marked and sealed by the Holy Spirit. Meron na po tayong banal na Espiritu dahil sa ating pagsuko sa ating Panginoon. At ito po ay napakahalaga upang lubusan nating maunawaan at magkaroon tayo ng maayos na pagbibigay kahulugan sa banal na kasulatan at sa ating, lalo tigit sa ating karanasan. And then number 4, interpret personal experience in the light of Scripture. And at Scripture in the light of personal experience. Ano po ibig sabihin nun?
Ibig sabihin nun, yung ating pong karanasan ay dapat ay na ipapaliwanag ito sa liwanag ng salita ng Diyos. Hindi yung ating karanasan ay pasusunurin natin doon sa salita ng Diyos. Ano? Mahalaga po yun. So every time na meron tayong naranasan, natin titingnan kung ito ay naaayon sa banal na kasulatan. Hindi yung ang karanasan natin ang siyang ang banal na kasulatan ang siyang paayon natin doon sa karanasan. Kaya marami po nagkakamali na dapat to ay maintindihan yung bagay na yon. Lalo na po tayo po ay napakahalaga na nakikinig tayo doon sa may mga experience, mga nakatapos, nakita natin yung kanilang buhay, na talagang ang salita ng Diyos ay pinamumuhay nila sa kanila. So mahalaga po na nakikinig po tayo. The number 5, biblical examples are authoritative only when supported by a command. So yung po mga halimbawa ng mga banal na kasulatan, yung mga tao ay mayroong kapangyarihan kung ito po ay sinusuportahan ng isang utos. Kaya wag po tayong basta-basta magbibigay ng kahulugan, lalo na po kung kayo po ay under ng isang church at meron pong nangungunang pastor sa inyo. Wag niyong pangungunahan yung pastor. Dapat to ay kung meron mang kapahayagan na binigay ang Diyos, magtanong po tayo sa ating spiritual leaders or mentors para po masuportahan yung ating pagkakaunawa sa banal na kasulatan. And then the primary purpose of the Bible is to change our lives, not increase our knowledge. Dapat to malinaw po ito, Kasi maraming mga tao ngayon na pinag-aaralang mabuti ang banal na kasulatan para magkaroon ng maraming kaalaman at kung dumating yung pakikipagdebate sa iba't ibang reliyon, handa sila. Hindi po masama yun. Kaya lang po, hindi yun ang purpose ng pagkakasulat ng banal na kasulatan. Ang talagang layunin ng banal na kasulatan, kaya po nasulat ito, ay para tayo po ay mabago yung ating buhay. So, mahalaga po yun. Kaya tingnan po natin mabuti yun. So, yun po yung layunin kung bakit nasulat ang banal na kasulatan upang magkaroon ng pagbabago yung buhay natin. Number 7, each person has the right and responsibility to investigate and interpret the Word of God for himself. So, bawat tao ay mayroong karapatan at mayroong pananagutan na siya sa atin at bigyang kahulugan ang bawat salita ng Diyos para sa kanyang sarili. So, meron po tayo kasi tumanggap na tayo sa Panginoon, meron na tayong Holy Spirit. So, napakahalaga nito na meron tayong meron tayong karapatan at meron tayong pananagutan upang siya sa atin mabuti. Ito bang tinuturo sa akin ay tama? Ito bang napapakinggan ko ay tama? So mahalagang bagay. Katulad po ng mga tiga Thessalonian na patapos mangaral ni Apostol Pablo, sinisiyasat ang banal na kasulatan kung totoo nga ang kanyang sinasabi. So mahalaga pa rin po yung pagbabasa ng banal na kasulatan. And the number 8, church history is important but not decisive in the interpretation of Scripture. So yung pong kasaysayan ng simbahan ay mahalaga pero hindi po ito yung pinaka pangunay na pagpapasya sa pagbibigay kahulugan ng banal na kasulatan. Bagamat mahalaga ito, sapagkat alam natin sa kasaysayan ay talagang maraming nalihis. So, kaya dapat meron din tayong alam sa church history. At alam po isa po ito sa mga subject na ituturo ng life. And then number 9, the promise of God through the Bible are available to all believer and every generation through the Holy Spirit. So, ang pangako ng Diyos sa banal na kasulatan, ay magagamit, ay laan para sa lahat ng mga mananampalataya sa bawat henerasyon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin, yung mga pangako ng Diyos ay may epekto pa rin sa atin. Especially yung pangako ng Diyos kay Abraham na
na talagang sa pamagitan niya ay magiging pagpapala siya sa lahat ng mga bansa at pagpapalain siya ng Panginoon. Ipinangako po yan, Genesis chapter 12, ano? At ang sabi nga ng Galatians, ano, tayo po'y bahagi ng pagpapala. Lahat ng nanampalataya sa Panginoong Jesucristo ay naging bahagi tayo ng pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Kaya may epekto pa rin hanggang ngayon yung mga pangakong yun ng Diyos sa bawat mananampalataya at sa bawat henerasyon. Ano. Number two, na pag-aaralan natin is the grammatical principle of interpretation. Sabi po rito, scriptures has only one meaning and should be taken literally. So, meron pong isa lang kahulugan. Ano po, hindi pwedeng marami. Hindi pwede sinasabi natin na binasa natin to, ito revelation sa akin ng Panginoon, ito pagkakaintindi ko, ito payag sa akin ng Panginoon. Hindi po pwede yun. Ang Biblia po, isa lang ang kahulugan. At dapat po ay tanggapin natin to bilang isang literal na pagkakasulat. Halimbawa po, bigyan ko lang po kayo ng halimbawa. Ang Matthew 28 verse 19 to 20, ang sabi po riyan is, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all the things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the ends of the earth. Nung basahin ko po ito, nagsabi ng Panginoon, go and make disciple. Nung nabasa ko po ito, ang impression sa akin ng Panginoon ay mag-aral ako sa Bible school. Kaya ako po 4 years ay nag-aral sa Bible school. Bakit to? Para po lalo pa akong magamit ng Panginoon at makapag-disciple. So, yung impression sa akin ng Panginoon. Kung meron naman pong isang leader na nabasa na go and make disciples of all nations, dahil po siya ay teacher, ang ginawa po niya ay ibinahagi niya ang pagpapala, ang kaligtasan, ang pagpapatawad, ang pagliligtas ng Panginoon sa kanyang mga kapwa-teacher upang ma-disciple din ang mga ito. So, bagamat magkakaiba ang aming application, pero isa po yung mensahe. Ano po yung mensahe? Make disciple. So, isa lang ang mensahe ng banal na kasulatan. Hindi po pwedeng maging dalawa. No? The next, the interpret words in harmony with their meaning in the times of the author. Ano po ibig sabihin nun? Mahalaga, na ito pong pagbibigay natin ng kahulugan sa banal na kasulatan ay dapat ay umaayon doon sa kahulugan sa panahon ng mga sumulat. Kasi iba't ibang panahon ibang panahon natin ngayon. Panahon na 'yon naglalakad lang ang mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Sa panahon ngayon may mga pastor, may mga bishop na talagang may mga sasakyan na ngayon. Noong panahon na 'yon talagang ang inaasahan lang po nila ay si Jesus Christ nangangaral. Bakit siya dagat siya nangangaral? Para yung kanyang boses ay marinig lahat ng mga libo-libong taong makikinig sa kanya dahil umaasa lang doon po sa tinatawag na wave ng hangin. Pero sa panahon natin ngayon may mga tinatawag ng mga mga mic, mga sound system para maipahay ito may mga TV. So ano po ibig ko sabihin? Pag po binigyan natin ng kahulugan ang mga salita ng banal na kasulatan, dapat to naaayon ito sa kahulugan sa panahon ng mga manunulat. So mahalaga po 'yun. Ano ba yung panahon nila? And then number 12, interpret a word in relation to its sentence and context. So, mahalaga na pag binigyan po natin ng kahulugan ito, ang banal na kasulatan, may kaugnayan doon sa pag-usap at konteksto na, na, na sinasabi ng buong banal na kasulatan. Yung pangusap, yung salita, dapat may kaugnayan doon sa context. Mahalaga. At then number 13, interpret the passage in harmony with its context. So, bigyan po natin ng kahulugan. Ito pong salita ng Diyos na nag-isa. Yung bawat pangungusap ay naaayon sa konteksto ng ating pinabasa. Then number 14,
when an inanimate object is used to describe a living being, the statement may be considered figurative. Kapag po, halimbawa, sa banal na kasulatan ay meron tayong napansin na ginagamit na halimbawa ng walang buhay upang ilarawan ang isang nabubuhay o ang may buhay, ang pahayag, po, ang salita ay kailangan pong tingnan natin na ito'y isang talinghaga. So, mahalagang bagay po yun. Sa mga talinghaga po, hindi po tayo pwede bumuo ng mga doktrina dyan. No? Kasi ang talinghaga ay salitang makalangit pero mayroong kahulugan na panlupa at dapat o tingnan natin yung bagay na yun. The next, when an expression is considered out of character with a tick described, the statement may be considered figurative. Kung ang isang kapahayagan ay isinaalang-alang sa labas ng karakter, outside, consider out of character, sabi po rin, may mga bagay na inilalarawan, ang pahayag ay maaring maituturing na patalinghaga kasi meron tinatawag ng mga figurative, madalas ang banal na kasulatan ay gumagamit ng mga figurative term, figurative of speech. At dapat to pag-aralan natin mabuti bakit ba sinabi yung bagay na yon. Verse 16, the principal parts and figures of a parable represent certain realities. Consider only these principal parts and figures when drawing conclusion. So yung mga pangunahing bahagi at mga figura ng mga talinghaga ay kumakatawan sa ilang mga katotohanan. Dapat to, isaalang-alang lamang ang mga pangunahing bahaging ito, o figurang ito na may conclusion. Dapat to, ang pag-ibig sabihin, bawat bahagi na mababasa natin sa talinghaga, ito po ay naglalarawan ng mga katotohanan. At dapat to ay tingnan natin itong mga prinsipyo ito, itong mga bahaging ito, at mga figures na ito upang makakuha tayo, upang maidala natin doon sa tinatawag na conclusion. So, pag-aralan po natin mabuti yung mga parable na ito. So, kabahagi po ng ating subject na ito ay yung pag-aaral po sa mga parable. Number 17, interpret the words of the prophet in their usual, literal, and historical sense, unless the context of manner in which they fulfill clearly indicates they have symbolic meaning. Their fulfillment may be installment, its fulfillment being a pledge of that which is to follow. Ano po ibig sabihin nun? Ibigay ang kahulugan ng mga salita ng mga propeta sa kanilang karaniwang literal, kasaysayan, pangmakasaysayang kahulugan, maliban kung ang konteksto o paraan kung saan sila natutupad ng malinaw, natutupad ng malinaw na nagpapahiwatig na meron isang simbolikang kahulugan. At ang kanilang katuparan ay maring hindi, ibig sabihin installment, yung unti-unti, at ang katuparan nito ay bilang ang bawat katuparan ay isang pangako na susunod. Pag sinabi po, it's fulfilling being pledge of that which is to follow. Ito po isang pangako na kasunod po ito. So, mahalaga po ito. Na maintindihan. And then, historical principle of interpretation, since the scripture originated in historical context, it can be understood only in the light of biblical history. So,
Dahil ang banal na kasulatan ay nagmula sa isang kontekstong pangkasaysayan, mauunawaan lamang ito sa liwanag na kasaysayan ng banal na kasulatan. And then, though God's revelation in Scripture is progressive, both Old and New Testament are essential parts of the revelation and form a unit. Sa kabila na ang banal na kasulatan ay o ang pahayag ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan ay progressive o ibig sabihin progresibo, unti-unti luma at bagong tipan na ang luma at saka ang bagong tipan ay mahalagang bahagi ng pagpapahayag at ito ay bumubuo ng isang unit. So mahalaga po ito, no? Ang kapahayagan ng banal na kasulatan ay progressive. Ibig sabihin magiging malinaw lang pagdating ng panahon. Ganun, yun po ang maging ang Old Testament, ang New Testament ay napakahalagang bahagi ng kapahayagan na ito. The 20, historical facts or events become symbol of spiritual truths only if the Scripture designate them so. Ang mga katotohanan o pangyayari sa kasaysayan ay nagiging simbolo lamang ng mga spiritual na katotohanan na itinilaga kung ito itinilaga ng banal na kasulatan. So, yung mga pangyayari o yung magiging simbolo lang ng mga spiritual na katotohanan. Mahalagang bagay po yan na makita natin yun. The number 4 is the theological principle of interpretation. You must understand the Bible grammatically before you can understand it theologically. So, mahalaga po ito. Tulad po na sinabi ko nung unang lesson natin, ang Biblia po ay nasulat sa 2 lengguwahe o 3 lengguwahe. Ang lumang tipan ay nasulat sa wikang Hebreo. At may bahagi po ng Arameo o Aramic. Ang bagong tipan naman po ay nasulat sa wikang Griego. Ang bagong tipan. Kaya mahalaga po na pinag-aaralan ng mga bagay nito. Sa mga susunod na paksa po natin ay magbibigay po ako ng mga tulong, ng mga aklat na isinulat ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan para maintindihan po natin. Ako po ay talaga sa aking pag-aaral, especially sa aking masteral, ay talagang pinagsikapan kong mapagbuti. Lalo na ang Hebrew grammar. Kasi doon po nasulat yung Old Testament. Nagpapasalamat naman po ako sa Panginoon at ito po ay talagang naipasa ko at talagang binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na talagang maunawa natin yung original na pagkakasulat. At nung pong magkaroon ng subject ng Greek, nakatulong po sa akin nung ako'y nasa Bible School at lalo pa pong nabigyan din nung ako po'y nasa master of degree po ako at salamat po sa Diyos kasi ako po ang nagtap sa Greek subject namin. Kaya mahalaga po na pinag-aaralan natin yung grammar. Bago po tayo pumunta doon sa theological point of view kasi may mga nag-exist ngayon na sinasabi na hindi na kinakailangan humingi ng tawad dahil tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo at ang pagtanggap mo sa Panginoong Jesucristo ay ang kanyang pagpapatawad dahil pinatawad niya ang nagawa mong kasalanan noon at pinatawad na rin niya ang ginagawa mong kasalanan ngayon at papatawarin pa rin, pinatawad din niya yung magagawa mo pagkasalanan. Kaya hindi mo na kinakailangan humingi pa ng tawad. At yun po ang nakakalungkot kasi mahalaga bagay na maintindihan po natin para maintindihan natin ang liwanag ng banal na kasulatan. Pag-aralan po natin sa grammar at ang isa pong halimbawa dito yung 1 John 1:9. Sabi po doon if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us in all our unrighteousness. Kung mapapansin niyo po, ang sumulat po nito na 1 John 1:9 ay walang iba kundi si John the Beloved.
At isinulat po niya ito, ano po, para sa mga believer, para sa mga mananampalataya. At nung masulat po niya ito, ano po, kung itataas-taas nga po natin sabi sa verse 8 kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Ano po? At sa verse 10, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, sinasabi natin sinungaling ang Diyos at ang katotohanan ay wala sa atin. Ano, sa verse 8 at saka verse 10. Yung verse 9, ano po, makikita natin doon na binanggit ni Apostol Juan, ano po, if we confess our sin. Yung po salitang if we, yung we po doon is the first person plural. Nang ibig po sabihin nun, isinama ni Juan ang kanyang sarili. If we confess, then meron pa po siyang ginamit. If we confess our sins, So it's also the first person plural din. Ano po? We confess our sin, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Ano po? So yung mga gamit na yun, napakahalaga. Kaya nga po sa sa mga susunod na sulat ni Juan sa 1 John chapter 2 ay sinabi po ni Juan doon na kung mga kapatid, ang mga bagay nito na isinulat ko sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung tayo magkakasala, meron tayong tagapamagitan, ang Panginoong Jesucristo. Ano po? So, tagapamagitan natin. Siya ang magtatanggol sa atin. So, napakahalagang bagay po yun. Kaya mahalaga po yung grammar kapag po pinag-aralan natin yun. And then number 22, a doctrine cannot be considered biblical unless it sums up and includes all that the scripture says about it. Yung bagamat ang pahayag ano po ng banal na kasulatan ay mali pula ba? So kung makita natin ito, no? Ang isang doktrina ay hindi maaring isaalang-alang ayon sa Biblia maliban kung ito ay pag sinabing sum up, ano po, ibig sabihin na inayos at nagkaroon ng at nilagyan pa ng mga supporting verse ano po na hindi kumukontra doon sa sinasabi. So kailangan po yung doktrina na ating sinasampalatayanan ay dapat to biblical at ito ay supported ng mga biblical verses at napag-aralan nito by its context. The number 22, when two doctrines taught that in the Bible appear to be contradictory, accept both as scriptural in the confident belief they will resolve themselves to higher unity. Kapag po ang dalawang doktrina na itinuturo sa Bible, nakita natin na parang nagkakakontrahan, ano po, mahalaga po na pareho natin tanggapin ito. Halimbawa po, noong mga unang panahon, ano po, na talagang naglalaban ang the theology of Calvin at theology ni Jacobus Arminians. Bakit? Kasi si Calvin matindi siya sa kanyang eleksyon at matindi sa kaligtasan na kapag tumanggap ka sa Panginoon, hindi talaga nawawala ang kaligtasan. Ito namang si Arminians na ang basihan ng eleksyon ng Panginoon ay depende based on his foreknowledge. Ano? Ito pong si Calvin based only on the sovereignty of God, the election. Si Arminius naman based on foreknowledge. So pareho namang may punto ang bagay nito. Kaya lang magkakahiwalay lang kasi sila. Merong mga tinatawag na mga selected verses na kanilang kinukuha. Kaya po parang nagkakakontrahan. Ano? So dapat actually pareho namang may punto ang bagay nito. At magpapasalamat tayo sapagkat sabi nga ang Bible is progressive revelation, ay makita natin unti-unti na naaayos na ang mga bagay nito. Kasi kay Calvin, kahit makagawa ka ng kasalanan, kung talagang ligtas ka talaga. Kay Arminians naman, kapag nagawa kang kasalanan, mawawala yung kaligtasan mo. Ngayon po, dahil sa matinding pag-aaral
Ito po ay na-resolve na ngayon. Kaya hindi po dapat pagtatalunan sa panahon natin ngayon eh. Bagamat ako po ay naniniwala na ang pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, natuto tumanggap ka sa Panginoon, hindi nawawala ang kaligtasan. Hindi po ako Calvin at hindi rin ako Arminians. Pero dapat maintindihan natin, bakit ba tayo niligtas ng Panginoon? Bakit ba tayo pinili ng Panginoon? Paano ba tayo pinili ng Panginoon? Napakahalaga na pinag-aaralang mabuti yan sa pamagitan ng banal na kasulatan at pagbibigay kahulugan sa banal na kasulatan. Hindi o dapat maging selective lang sa mga verses na ating kinukuha o kino-quote. Dapat pinag-aaralan natin yung context, pinag-aaralan natin historical background, pinag-aaralan natin yung grammatical. So, mahalaga po yun. And the last is, a teaching merely implied in Scripture may be considered biblical when comparison of related passages support it. Yun. Ang ibang pagtuturo, sabi riyan, na pinapahawatig lamang sa banal na kasulatan ay maaaring maituturing na biblical kapag ang isang paghahambing ng mga kaugnay na talata ay sumusuporta dito. Mahalaga po yun. Dapat sinusuportahan yan. Hindi po nagkakakontrahan. Tandaan po natin, ang banal na kasulatan ay hindi po kumukontra sa kanyang sarili. Kaya dapat po pinag-aaral. Kaya mahalaga po yung biblical interpretation. Mahalaga po na talagang sinisiyasat natin mabuti ito. Sa mga susunod na araw po na pagtuturo natin ay ituturo po natin yung mga tulong na para maunawaan natin ang banal na kasulatan, especially pagdating po sa grammar. Meron po mga aklat na makakatulong sa atin para maintindihan natin ano ba yung mga ginamit ng mga salita at ano ba ang kahulugan ng mga salita ito. So nawa po, ito pong ating second lesson na ito ay naging pagpapala sa atin at dalangin ko na patuloy po tayong magsiyasat at maging mahusay na tagapagpahayag ng salita ng Diyos at magamit tayo sa lahat ng mga tao. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Elmer de la Peña, na nagsasabing ang bawat araw, ang bawat oras, ang bawat minuto, bawat segundo ay pinagpapala ng Diyos. Magandang araw po sa inyo lahat.